Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Kung pag-iisipan po natin yung mga pananalitang yan na mula sa Panginoon Jesucristo, napakayaman po, bagamat isang pangungusap. No? Sa ating pong talakayan ngayon, no? Ang daming pagmumulat. No? Pinatunayan ni Jesus na siya ang daan, katotohanan at buhay para kay Fatima, no? At para kay Christine na ating mga guest na kabataan ngayon. No? Nakita nila sa kanilang karanasan, sa kanilang paglilingkod sa parokya. At ang maganda nito, sila ay ginamit ng Panginoon para maging daan, katotohanan at buhay para sa kawan, para sa pamayanan. Iisipin natin, no? Aksidente ba ito? Siguro hindi, no? Kasi ang Panginoon, alam niya ang nasa isip natin, nasa puso natin. Alam niya kung paano tayo aanyayahan para maglingkod sa kanyang kawan. Pero matinding hamon, no? Dahil nga kanina, natapos tayo sa pagtatanong ni Father Lito, paano ba ang mga millennials ngayon? Ang ibang kaisipan. Pero alam naman natin, ang Panginoon sumasabayan sa kasaysayan. No? Ang Diyos ay nasa kasaysayan. At sa panahon ngayon, gagawa pa rin siya ng paraan para pumasok sa kasaysayan ng mga kabataan. Sabi nga po, sa social media pa lang, nandyan din siya para ang mabuting balita ay ipahayag sa iba't ibang pamamaraan. Kahit papano ang ating mga kabataan, kahit wala sa parokya, kahit kalimitan, ayaw pumunta sa paaralan o umeeskapo dyan, o kaya nag-iisip ng kung ano-ano, hahanapin pa rin sila ng Diyos. Ganyan ang Panginoon dahil sa pag-ibig niya sa bawat isa sa atin. Muli tayo nagpapasalamat kay Father Lito, no, sa ating episode ngayon. Pati sa ating mga kabataang guest, no, kay Fatima, kay Christine. No? At papanalangin po natin na marami pang maging katulad nila na maging lingkod sa ating mga parokya para tipunin ang mga kawan at maging instrumento ng pag-ibig ng Diyos. Ako po si Bishop Milo Vergara ng Diocese ng Pasig para sa ating palatuntunang #blessings. Our lives are gifts from above. #blessings. You fill our hearts with love. #blessings. Our lives are gifts from above. #blessings. You fill our hearts with love.